WPM Radyo sa Strength. Iba't iba talaga ang polisiya ng mga local government units. No? Many years ago, wala naman hong masyado mga e-trike, e-bikes. At ngayon, nakikita natin, no? Dumadami na nga po. We also have to adapt to the changing times. So yung mga existing policies ng mga LGUs ay siyempre pwede naman natin amyendahan yan. At bilang isang konseho ng mga mayor sa Metro Manila, mas maganda nga talaga magkaroon tayo ng isang polisiya for the National Capital Region dahil Joyce, posibleng yung e-trike na nasa San Juan ngayon, tatawid papuntang Mandaluyong, tatawid papuntang Maynila, iikot sa ibang lungsod, saka babalik ng San Juan. So kung iba-ibang policies per LGU, ay magiging nakakalito po yan para sa mga nagmamaneho nito. Opo. Sabi po ni MMDA Director for Traffic Enforcement Group na si Attorney Victor Nunez para meron na po ata na draft ang MMDA ng proposed penalties. Ito'y sinumite na raw po sa Metro Manila Council for your approval. Natanggap na po ba ninyo ito, Mayor? Yes, Joyce. Si Attorney Nunez din po ang aking kausap ng isang araw. And that will be the discussion on Wednesday. So it will be presented po to the Council for the appreciation of the members. No? Bilang council po kasi, all of these are discussed during a council meeting, kaya binibigyan ng pagkakataon ng mga membro na magkomento sa mga naging proposals. At pag wala naman pong objection, halimbawa, no? At lahat naman po isang ayon, ay ang ginagawa po natin ay nagpapasa tayo ng isang Metro Manila Council resolution na nagiging gabay po ng mga local government units. Dahil kung sakali, Joyce, na magkaroon nga ng isang unified policy dito that is voted upon by everyone, no? Na pumasa ito sa majority or even possibly unanimously, ang mangyayari dyan ay i-adapt po yan ng kanya-kanyang mga konseho o yung mga city council ng mga lungsod upang mag-amend ng mga existing ordinances o yung mga lokal na batas upang magtugma nga ho sa proposal na yan. So, abangan niyo po sa Wednesday right after our meeting. I would be happy to brief you kung ano magiging resulta po ng pagpupulong. At yan po ay magaganap po sa Miyerkules. Opo. Baka pwede nyo kami bigyan ng idea, Mayor, ano po ba yung proposed penalties na pag-aaralan natin? Malaki po ba ang pinopropose po na penalties sa mga ganito? Joyce, right now I don't want to preempt lang the discussion kasi baka mamaya magkaroon ng expectation agad ang ating mga mamamayan. Mas mabuti hong pag-usapan na muna namin ito. At rest assured naman po that we will always have the best interest of the public on top of our minds. We will go through the proposal, ano ba yung mga naging rationale o dahilan o bakit nag-propose ng ganitong mga fines, saan ba pwede at hindi pwede yung mga ganitong sasakyan. Yung po dapat kasuriin at aralin natin mabuti, Joyce. Yung magaganap po na meeting sa Wednesday, Metro Manila mayors lang po ba yun? Or will you also invite, for example, kung meron man po mga samahan ng e-bikes, if there's such thing, para makuhanan din ho sila ng panig doon sa proposal? Joyce, let me see kung sino po ang naimbitahan ni Chairman Artes. Being the chairman po kasi, they are in charge of inviting yung mga resource persons sa atin and groups. But ang Metro Manila Council po ay composed of the Metro Manila Mayors, siyempre si Chairman Artes andyan po, pati po yung head ng Metro Manila Councilors League at Metro Manila Vice Mayors League. So pag meron namang mga diskusyon ganito, ay naimbitahan din naman po yung iba-ibang mga sektor na posibleng meron ng epekto ang mga decision namin sa kanila. So I will consult po Chairman Artes regarding this. But again, this will be discussed on Wednesday. Yes, it is an issue that has been in the news the past few weeks, and it's really about time na magkaroon nga ng unified policy tungkol dito. Opo. At least yung pala hindi lang exclusive po sa Metro Manila Mayors at yung mga miyembro po ng konseho. Kumbaga pati yung affected na sektor ay mabibigyan din pala if ever. Sana sir ng pagkakataong ma-voice kung meron man silang concerns dito. Kasi sir, isa din sa nababanggit nito mga nakaraang araw yung of course yung lack of regulation, and then hindi ho kasi sila lisensyado, hindi rin plakado. Tama ho yan, no? That's why even the LTO will have to be there because certain policies may have to be amended also. Yun nga binabanggit ko kanina, Joyce, no? The past few years, nakita natin dumadami ang electric vehicles. Hindi lamang yung mga e-trike, e-bike, pati mga e-vehicles mismo, mga sasakyan, mga kotse. So,
we will have to review existing policies, and of course, ang LTO naman po ay siyempre partner natin dito dahil sila naman po ang sumasakop sa mga vehicles. No? And we have to see ano bang policy regarding electric vehicles. Are we going to amend? Are we going to adopt to certain existing policies or may mga babaguhin ba? Joyce, again, yun yung papag-usapan sa Wednesday. Hindi ko naman sinasabi, Joyce, sa Wednesday agad-agad merong decision, no? Just like in any discussion, posibleng magkaroon ng series of meetings yan. It doesn't mean naman na just one day madidesisyonan yan. So, yung mga stakeholders po ay mahalagang marinig din natin yung panig. Kung naalala niyo yung single ticketing system, no, na naipasa natin through the Metro Manila Traffic Code, it took a series of meetings spanning several months bago na finalize yun. No? At lahat ng mga sektor ay nabigyan ng pagkakataon na banggitin ang kanilang mga saloobin. At magandang yan din ho mangyari dito. But at least the first step will be undertaken on Wednesday. Pero kayo po, as a mayor po ng San Juan City, ano po ang standing nyo doon po sa mga proposal po na una, hingan po sila ng lisensya, they go through the process of securing a driver's license, and plakahan po itong mga e-bikes and e-trikes. Kayo po as a mayor. Alam niyo po kasi, Joyce, any vehicle that will go around our streets, mas mabuti talaga meron tayong proper identification or tagging. Dahil kung sila ay maaksidente, makasagasa, o di kaya ay may mabangga, ano ang documentation na hawak o ipresenta nila. Even if they may be considered smaller vehicles compared to cars or trucks or buses, at the end of the day, sila po ay umiikot sa ating mga kalye at posibleng mabangga or makabangga. No? So what happens in case they encounter accidents? In case may masaktan or mamatay, paano ho ang magiging paghabol natin sa kanila? So these are things that we have to review. Dahil kung dadami pa ho sila, kinakailangan ma-regulate po talaga yan, Joyce, na hindi natin pwedeng hayaan lamang na unregulated ang ganito mga sasakyan. And we are looking at the safety of everyone. Of course, do we allow them on certain streets, on national roads? These are things that have to be discussed. Dahil merong mga existing policies sa mga cities, we have to review ano ba yung existing policy, mag-amend ba tayo o mag-adapt pa tayo sa mga bagong proposals na maaaring ihain po sa Miyerkules. Opo. Diyan po ba sa San Juan, sir, meron po ba tayong existing ordinances patungkol po sa mga e-bikes and e-trikes? Yung sa atin po kasi, hindi tayo ganun ka-strict currently because yung number of e-trikes, e-bikes ay hindi naman po ganun kalaki sa aming lungsod. But again, we are seeing a growing number of vehicles coming in and out of San Juan. Ang San Juan po kasi ay isang lungsod na sa kalagitnaan ng Metro Manila. So marami sa mga sasakyan ay passing through vehicles. Marami kaming mabuhay lanes. Shortcut po kami ng maraming lungsod papunta sa iba't ibang lugar. So yung sinabi kong hindi strict, those are the current policies. But again, since we are seeing an increase in the number of these vehicles, yes, I agree that we have to have better regulation. So ito yung mga bagay na nakikita natin na dahil nga nagbabago ang panahon, marami nagsishift to electric vehicles, we have to have better regulation na naayon naman doon nga sa mga pangangailangan din nila, naayon din naman siyempre sa LTO, ano ba magiging policy ng LTO rito at ng DOTR. So these are things that we have to take into consideration. Later on po ba, Mayor, pwede siyang masama dun sa single ticketing system na meron po tayo sa Metro Manila? That's something that may happen. Hindi ko sinasabing yes or no. But again, if we see that yung volume talaga ng mga e-vehicles na to ay very significant na, ay tingnan natin. Hindi ko naman kayang sagutin on my own, Joyce. But the essence kasi ng single ticketing system is to ensure that the 20 common traffic violations in Metro Manila are standardized. Yan ay na-harmonize natin through the Metro Manila Traffic Code, which took 28 years, Joyce. Isipin nyo, 28 years po ang kinailangan upang magkaroon na tayo ng single ticketing system. So, aralin natin sa Joyce. Again, Wednesday will be very important. Dahil makikita natin at maririnig ano ba yung mga current issues, concerns,
so that the Metro Manila Council can make a good decision. Opo, para sa mga miyembro ng media, sir, meron po bang inaasahan na press conference after nung meeting? Tsaka anong oras po kaya ito, sir, para maabangan namin? Usually naman po, pagkatapos po ng pagpupulong ay merong press con right after. So, ang standard time naman namin nagsisimula ay 10 a.m. Opo. So, siguro mabuting maghintay na lang po ng media advisory ang mga kaibigan natin sa media. Naglalabas naman po ang Metro Manila Council nito for the time and venue. But rest assured naman po, you will have updates right after the meeting. Opo, ayun. Sige po. Meron din po pala mga ibang lugar, although outside of Metro Manila na po, sabi na aming EP, Binyan City sa Laguna, nare-require na daw po ang pagre-register na e-bike. So sana, sir, no, eventually maging tawag nito, magkaroon tayo na mas unified na policy pagdating ho dito. Abangan ho namin, Mayor, sa Wednesday, Yes, sir. kung ano po ang magiging Yes, sir. update. Yes, advice ko kayo, no, immediately after naman, merong press con yan at pwede tayo mag-usap pagkatapos. Yes. Alright. Maraming salamat po. Yan po si Mayor Francis Zamora, ang mayor po ng San Juan City at ang presidente rin po ng Metro Manila Council. Salamat, Mayor, sa oras po ninyo on a Sunday evening. Okay, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may mga katanungan. Yes. Salamat po. Thank you.